Amber POV. Mabuti pinayagan ka ni Sebastian na makauwi. Pukaw nito sa kanya maya-maya. Pumayag siya sa maraming kondisyon. Napangawi si Drew. Huhulaan ko. Kasama din ang malaking lalaki na nagbabantay sa labas. Tumango siya. Paano mo nalaman? Ganon din ang ginawa ng asawa mo kay Victor. When you know Athena? Humina ang boses nito at naglakad sa couch malapit sa kanya. Ngunit makulit si Victor. Ayaw niyang pumili ng panig. He told both of us to fix things, but Sebastian just won't have it. At sa huli, he pushed Victor away too. Sandali niyang pinagmasdan si Drew. Malinaw na nakasulat sa mukha nito ang pangihinayang. Mahal mo ba talaga sa Athena? Hindi na niya napigilang tanungin. Sandali itong tumitig sa kanya bago marahang umiling. No! Nagsalubong niya ang mga kilay nito at tumuwid na ng upo. Then why did you? Ang mayroon kami ni Athena ay isang gabi lang, okay? Wala akong nararamdaman kay Athena. Nagiinuman kami at nagkukwentuhan ni Athena kung gaano kaboring ang relasyon nila ni Sebastian. At iyan ang panimula kung paano mo sinaluhan ng kasintahan ng iyong kaibigan? Putol niya rito. Agad tong namutla. Ayaw niya magalit kay Drew, ngunit hindi niya tumapigilan. Nag-ambag si Drew ng pananakit sa dinadala ni Sebastian sa loob ng maraming taon na naging dahilan kung sino to ngayon. Hindi naman siya nagrereklamo. Mahal niya si Sebastian. Ngunit kung naging mas mabait sa kanya ang tadhana, mas madali, mas masaya ang buhay ng kanyang asawa. Kumurap si Drew. Amber, isang gabi lang yun para sa akin. I swear, wala akong nararamdaman para kay Athena. Wala noon, wala ngayon. Hindi ko alam na makikipaghiwalay sa Athena kay Sebastian. Hindi ko alam na pipiliin niya ako. Hindi ko alam. Nasa isang gabing yun, pinagtaksilan mong yung kaibigan? Aba Drew, ang dami mo namang hindi alam. Napangawi si Amber nang bumakas ang pagkagulat sa mukha ni Drew. Maging siya nagulat sa mga sinabi niya. Matinding emosyon ang dumaloy sa kanya at mukhang sa bibig niya ata lahat piniling dumaan. Napabuntong hininga si Drew at mukhang nataranta. Bakang pagkakasala ang pumalit rito. Sinubukan nitong ibuka ang bibig para magsalita. Pero sa huli, ay pinili nitong manahimik at tumingin na lang sa kanya. Kinalma ni Amber ang sarili. Hindi niya sinasadyang siraan si Drew. Kahit anong mangyari, iniligtas pa rin nito ang best friend niya. At yun mismo ay higit pa sa sapat na dahilan para tratuhin niya mabuti si Drew. I'm sorry. Hindi ko sinasadya na kumprontahin ka. Kung ano naging problema niyo ni Sebastian, alam kong labas ako doon. Pero asawa niya ako ngayon. Kung ano masakit sa kanya, nasasaktan din ako. At gusto ko malaman mo na pinagkakatiwalaan ka ni Sebastian. Alam mo wala siyang masyadong kaibigan. Pero pinili mo magkaroon ng isang one-night stand kasama si Athena. And it broke him. Tumayo na si Amber at alanganin na ring napatayo si Drew. Aalis na muna ako. Magpapahinga siguro ako ng ilang oras bago bumalik dito. Ako na magbabantay kay Bianca sa gabi para makapagpahinga kayo. Lalo ka na Drew. Nasaktan ka din. Kailangan mo magpahinga. Tatawagan ko si Tita Linda tungkol dito. Binigyan niya ito ng isang maliit na ngiti bago siya tumalikod at lumakad sa pintuan. Nasa seradura na ang kamay ni Amber na muli siyang pumihit paharap sa bintana. Dapat humingi ka ng tawad, Drew. Sinabi sa akin ni Sebastian na after all these years, hindi mo ginawa. Aniya bago siya tuluyang lumabas ng pinto. Agad naman na lumapit si Marco sa kanya, ang kanyang personal bodyguard. Ilang sandali pa, magkapanabay na silang naglakad patungo sa lift. Pupunta ako sa penthouse saglit, pero babalik ako dito mamayang gabi. Aniya sa bodyguard na mabilis namang tumango. Pipindutin na niya sana ang arrow down button sa elevator nang sandaling mandilim ang paningin niya at makaramdam ng pagkahilo. Napaatras siya ng ilang hakbang nang manginig ang kanyang tuhod. Mabuti na lang at mabilis siyang naalalayan ni Marco. Are you okay, young lady? Nito sa nag-aalalang kinig. Kailangan ba natin magpatingin sa doktor? Nito. Pumikit siya at huminga na malalim, willing herself to be okay. Pagmulat niya, maayos na ulit ang paningin niya.
Agad ding nawala ang kanyang pagkahilo. Umayos siya ng tayo at sinabing, "No need for that, Marco. Kailangan ko lang na mahimbing na tulog." Paliwanag niya. No more or less, totoo naman. Hindi kasi siya maayos nakatulog sa plane kagabi dahil sa pag-aalala niya kay Bianca. "Uuwi na lang ako." Dugtong pa niya bago tuluyang humakbang papasok sa lift. "Kailan ka babalik?" Tanong ni Sebastian kay Amber. Kaka-shower lang niya at naghahanda ng matulog nang tumawag ang asawa. Umupo siya sa vanity mirror at nagpahid ng cream sa kanyang mukha bago pinagmasdan si Sebastian sa screen ng phone niya. Kahit hindi nito sabihin sa kanya, mukhang pagod ang asawa niya. Malamang na mahirap ang araw nito at wala siya roon para bigyan to ng kaunting comfort. Hindi pa gising si Bianca. Kaninang umaga lang inalis ng mga doktor mula sa sedative. Baka magising to mamayang hapon. Pinilit niyang ngumiti. "Bakit? Namimiss mo na ako agad?" Tanong niya sa mapang-akit na boses. "Sa bawat segundong hindi kita kasama, lagi kitang namimiss, Mrs. Amber Smith." Malungkot siyang ngumiti. Isang araw pa lang sila magkalayo ng asawa, ngunit ramdam na niya na ang distansya sa kanyang asawa ay nagsisimula na magpahirap sa kanya. Namimiss din niya ang asawa. Walang ibang lugar na mas gugustuhin niya kundi ang maaliw sa yakap nito. At sa totoo lang, sa ngayon siya nahati sa pagitan ng pagnanais na makasama ang kanyang asawa at gustong bantayan ang best friend niya. "Hey, huwag mo ako masyadong alalahanin." Anito kay Sebastian at marahil napansin ang pag-iisip niya. "Nandito lang ako at hihintayin kita sa pag-uwi mo. At pagbabayarin kita sa lahat ng araw na namiss kita." Dugtong pa nito. Agad siyang pinamulahan ng pisngi. Ayaw niya sanang isipin, kaso mukhang may meaning ang huling pahayag ng asawa niyang suplado. Pinigilan ni Amber ang mangiti at umirap siya kunwari. "Maharot ka po," sabi niya at nagpatuloy sa paglalagay ng cream sa kanyang mukha. "Because you're beautiful po and I love you po." Natatawang sagot nito. Ang corny na pagkakasabi nito, pero gusto niya. Malalim talagang pinaghulugan niya sa bangin ng pagsintang tunay ng suplado niyang asawa. Alam niyang walang masama na maaaring gawin o sabihin nito na hindi niya mapapatawad. Kaya niyang tiisin ang nakakainis sa mga kalokohan ni Sebastian ngayon at kinaiinisan niya noon. Ganun siguro nagagawa ng pag-ibig. Pinapalampas mo mga tinik at sungay at yakapin mo lang sila na walang tanong. Inirapan niya to sa peking inis. Kahit na ang totoo, bawat himaymay ng katawan niya, kinikilig na sa linyahan ni Sebastian. "Ang corny mo." Ngumisi lang ito. "Because you're making me. You're just making me miss you more." "That's good. You will come home in no time." Sa mabilis na salita, nagkwento rin si Sebastian tungkol sa naging araw nito at siya ay nakinig na mabuti. "Tinupad mo ba yung mga kondisyon ko?" Tanong nito maya-maya. Isang alon ng pagkakasala ang bumangon sa puso ni Amber. "Oo naman. Hindi pa dumadating si Drew?" "Hindi pa naman." Pagsisinungaling niya. She knew her talking to Drew would not sit well on Sebastian, kaya minabuti na lamang niyang ilihim yon. Ang hindi makita si Drew ay halos imposible dahil bukod sa ito ang nagligtas kay Bianca, dati nang malapit to sa mga Chan family. Sinabihan na rin niya si Marco na wag nang aminin ang tungkol sa pakikipagkita niya kay Drew sakaling tumawag ditong asawa at magtanong. Tumango lang si Sebastian. "Okay, gawin mo lang yan at..." Nabitin sa ere ang karugtong pa ng sasabihin nito nang tumunog ang business phone ni Sebastian. Pinanood niya tong abutin ang cellphone sa bedside table. He looked at his phone for a while before he lifted his eyes on her. "I need to take this, babe." Anito na parang dismayado. Dahan-dahan lang siyang tumango. Nakakapagod na iwakse ang sama ng loob. "Okay, tatawagan na lang kita kapag nagising na ako." Aniya rito. Tumango ito. "I love you, Amber." Sasagot na sana siya pabalik nang bamilis nitong inend ang tawag. Sandali pa siyang tumitig sa screen ng phone bago
I love you too, Sebastian. Puno ng panghihinayang niyang bulong bago siya patakbong muli bumalik sa banyo. Sa kabilang banda, panay ang irap na kaibigan sa pinto ng hospital suite nito. Halos kararating lang din niya sa ospital at halos kakaalis lang din ni Drew na siyang nag-volunteer sa pagbabantay kay Bianca sa buong magdamag. At base sa nakapintang gigil sa mukha ni Bianca, sigurado siyang mukhang nag-away na naman to at ni Drew. Pero ano namang bago doon? Lagi na lang naiinis si Bianca sa binata. At si Drew, parang ang tanging layunin nito sa buhay ay ang galitin si Bianca. Kung saan matagumpay nitong nagagawa sa loob ng maraming taon. Lumapit siya sa mesa at inilagay doon ang mga sariwang prutas na binili niya. Alam mo ilang irap mo pa, malulusaw na yung pinto. Muling naningkit ang mga mata ni Bianca at bumulong ng hindi marinig. Mukhang pinapraktis ng kanyang kaibigan ang mga mata nito matapos itong magising sa sedation 2 araw nang nakararaan. And ever since she woke up, bukod sa kanyang walang katapusang pag-alala tungkol sa sunog, walang tigil sa pagsasalita si Bianca tungkol sa nakakainis na si Drew. Sinabi ko naman kasi sa'yo, ipatumba na natin kay Marco. Natatawang sabi niya bago umupo sa gilid ng hospital bed. Gulat na bumaling sa kanya ang kaibigan, nagmukha itong nagkakasalungatan sa isang iglap. May pagkalito din sa mga mata nito. Hoy, joke lang yon. Wala akong balak makulong, no? Aniya rito. I hate him. Alanganing sabi ng kaibigan bago umirap ulit at ibinaling ang tingin sa binata. May kung ano sa mga mata ni Bianca. Isang emosyon na hindi niya mapangalanan. Para tung, wag mo siyang patutuloyin sa susunod na pagpunta niya rito. Ayoko na siyang makita. Nanikwas na ang nguso niya. Eh bakit? Mukha namang mabait sa'yo si Drew. Niligtas ka pa nga niya sa... Ang sabi ko, wag mo na siyang palapitin sa akin. Ani Bianca at nangingilid na ang mga luha. Maya-maya pa'y humagulhol na ito. Agad naman siyang nagpanik. Si Bianca hindi naging emosyonal maliban kung labis na nasaktan. Pesting Drew, mukhang may ginawang masama sa kaibigan niya. Alam niya, kahit na magtanong siya, hindi rin sasabihin ni Bianca sa kanya ang tunay na dahilan kung bakit to umiiyak. Ganyan talaga ang kaibigan niya, kaya naman hinayaan niya lang tong umiyak sandali. Ilang sandali pa, mukhang napagod na to sa pag-iyak at tuluyan ng nakatulog. Hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon pagkatapos. Kung makakatulong siya kay Bianca ngayon, kailangan niyang hanapin ang katotohanan about her breakdown. Mabilis siyang nag-text kay Drew. Makipagkita ka sa akin. Tungkol to kay Bianca. Hindi mapakali si Amber habang tinutuktok ang kamay sa mesa habang hinihintay niya si Drew sa coffee shop sa ibaba kung saan naroon ang condo building nito. Doon nila napagkasunduan magkita. Malapit lang yon sa Angelicum Hospital kung saan nako-confine si Bianca. Nag-aalala siya. Hindi lang dahil si Drew ay si tate, pero iniisip din niya si Marco na pinauwi niya sa bahay sa barangay Happy Village. Alam niya kasi na hindi dito papayag na makipagkita siya kay Drew outside the hospital. Kaya naman ginawan niya talaga ng paraan na mapaalis to upang makausap niya ang binata. At nag-aalala siya dahil late na ito. Baka makabalik na ang mga bodyguards niya sa ospital pero hindi pa rin niya nakakausap si Drew. Mabilis siyang sumulyap sa wristwatch niya. It's almost lunch. Sebastian will call her by the next hour. Kung talagang gusto niyang makausap si Drew, kailangan niyang bilisan dahil kung hindi, mabubuking na talaga siya sa kanyang pagtakas. Ilalabas na sana niyang kanyang telepono mula sa kanyang bag na may tumikhim sa kanyang likuran. Nang lumingon si Amber, ay agad niyang nakita ang bulto ni Drew. Mukha tong nataranta. May mga dark circle din sa ilalim ng mga mata nito. Yung buhok ay medyo magulo at gusot-gusot pa ang damit nito. Malayong malayo to sa Drew na kilala niya na always composed and well-dressed. He hurriedly walked over towards the empty chair in the front of her. Sorry I'm late. Ani to. Anong gusto mo? Coffee? Cake? Marahas siyang umiling.
I'm just here to ask you something. Umigting lang ang mga panga nito at hindi rin sumagot. Tumitig lang sa kanya. Anong ginawa mo kay Bianca? Walang paligoy-ligoy na tanong niya. Nothing. Mabilis na sagot nito. Nothing? Lumapit siya at galit na bumulong. Iyak lang ng iyak si Bianca at ayaw na daw niya makita ka ulit. Again, Drew. Anong ginawa mo sa kaibigan ko? Muling bumakas ang kalituhan sa mukha ng binata. Maya-maya pa, nagbuga to ng hininga. I love Bianca since she was 15. Umpisa nito, sandaling naguluhan si Amber. Pero di ba niligawan mo ko? Don't get me wrong. Never ako nagkaroon ng romantic feelings para sa'yo. Pero it doesn't make sense, Drew. Marahan tong tumango. Since kayo ni Bianca hindi mapaghiwalay, ang panliligo sa'yo ang tanging paraan para mapalapit ako sa kanya. Sa lahat ng oras nang hindi ito nanghihinalan na nararamdaman ko para sa kanya. Lalong nalukot ang mukha niya. Agad na nag-flashback sa isip niya ang mga pagkakataon na lagi itong nakabuntot sa kanilang dalawa ni Bianca habang lumalaki sila. Wala man lang siyang anumang pahiwatig tungkol sa nararamdaman ni Drew para kay Bianca. Dahil bukod sa hindi naman nawawalan ng kaharutan si Drew, palagi itong nag-aaway at ng kanyang kaibigan na para bang nabuhay ang mga to para lang away ng isa't isa. Gayunpaman, si Drew din ang humanap kay Franco, ang ex-boyfriend ni Bianca, tungkol sa ginawang ghosting sa kanyang kaibigan. Laging nandyan si Drew para kay Bianca, tuwing birthday, pagdiriwang ng bagong taon, at lahat ng espesyal na okasyon. At paano nito na itago nararamdaman ng ganong katagal na hindi niya alam? Ito si Drew de Ocampo. Makukuha nitong anumang gustuhin sa mundo sa isang iglap lang. But then, I know, it's a lot to take in, Amber. At patawarin mo sana ako sa paggamit ko sa'yo. Hindi ko sinasadya. I just can't. Bumalatay ang pagkalito sa mukha nito bago dahan-dahang umiling. Wala akong sama ng loob sa'yo, Drew. Naiintindihan ko kung bakit mo ginawa yun. Pero sana, nagsabi ka na lang kay Bianca para hindi papayag si Victor. Kilalang kilala niya ako. At pagkatapos ng Sebastian, hindi ko kayang mawala ng isa pang kaibigan. Minsan kamukha niya si Drew, nalilito at naguguluhan. Hindi alam ko anong gagawin sa labis sa pakiramdam na tinatago niya sa kanyang puso para sa kanyang asawa. At naiintindihan niya ito. Ang pag-ibig ay nangangailangan ng paglalantad sa sarili sa posibilidad ng pagtanggap at pagtanggi. At yun mismo ang nakakatakot. But she knew, there's no other Drew can get through it. Pero sa totoo lang, hindi ko alam kung ano nangyari sa inyong dalawa habang wala ako. Pero sigurado ako, kahit anong gawin mo, hurt her, kilala mo si Bianca. Hindi to iiyak hanggat hindi to nasasaktan. At isa lang ang paraan para maayos mo to, Drew. Nag-angat to ng tingin sa kanya. Kailangan mong sabihin kay Bianca nararamdaman mo. Kung ayaw niya sa'yo, buti nga sa'yo. Magpapakasal na lang to kung kanino man pinili ng pamilya nito para sa kanya. Pero kung ganun din ang nararamdaman ni Bianca, I guess, kailangan kong tanggapin ang katotohanan na ang best friend ko ay hahantong sa panibagong kalokohan. Sandali itong natahimik at muling tumitig sa kanya. Alam niyang tinitimbang ni Drew ang mga salita nito sa kanyang isipan. Maya-maya pa, tipid itong ngumiti at tumango. Kailan ka ba naging puno ng karunungan, Amber? Anito maya-maya. Lagi akong puno ng karunungan, Drew. Hindi mo lang taga nahahalata kasi lagi ka nakikipagharutan. Natawa na ito. At salamat sa hindi mo pag-ibig sa akin. Tumikhim siya at inirapan ito. You wish, Mr. De Ocampo? Natatawang sabi niya bago sumuyap sa kanyang wristwatch. Kailangan ko nang umalis. Pauwi na siguro ang bodyguard ko galing sa bahay ko. Kailangan kong bumalik bago pa ito makabalik. Alam mo naman ang katapatan nito sa mga Smith ay hindi mapipigilan. Paliwanag ni Amber bago siya tuluyang tumayo. Tumayo na din si Drew at magkapanabay silang lumabas sa coffee shop.
Hatid na kita. Umiling siya. Magtaksi na lang ako. Malapit lang naman. Marahang tumango si Drew. Paparahin na sana niya ang taxi na paparating nang muling atakihin ng pagkahilo si Amber. She closed her eyes at wala sa sarili siyang napakapit sa braso ni Drew. Agad naman siya nitong inalalayan. Hey, are you okay? Nahihilo ako. Alanganing sabi niya habang pikit pa rin ang mga mata at ang mga kamay ay nakakapit pa rin kay Drew. Baka gawa lang ng init ng panahon. Miga ka muna sandali. Anito? At bago pa man makatutol si Amber, iginiya na siya ni Drew papasok ng condo building.